Amen? So, can I ask everyone to stand up? Tayo po ay let us go to the Lord in prayer bago po tayo mag-umpisa ng ating pong message sa gabi nito. Let us pray. Lord, marami pong salamat po God sa gabi na ito, Lord, that we can come again in your presence. Lord, thank you, Lord. Sa umpisa pa lang kayo na po, Panginoon, ang gusto namin, Lord, na pasalamatan, papurihan. Lord, we owe everything, O God, to you, O Lord. Minsan pa po, Panginoon, ikaw po ang manguna, O God. Itago niyo po ako, Lord, sa iyong likuran. Lord, ano man po ang aming kasalanan, kakulangan, patawarin niyo kami, Panginoon. And bless, Lord, your word na aming pong pag-aaralan. Bless niyo po ang bawat isa, Lord, na nandito. Even po ang aming mga online viewers na kasama po ngayon. Help us, O God, sa message, Lord, na inyo pong ibibigay. We praise you. We glorify your name. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Sige po, makakaupo po tayo. And let us have this time for the Lord. So, we will continue with our discipleship lessons for our Friday night service. Nilaan po natin yung Friday worship service natin para po sa discipleship training na mag-aral po tayo. At yung pinag-aaralan nga po natin is a book from Pastor June Malaso which is called Images of Grace. So nasa lesson number 2 na po tayo. And as time permits, ito pong lesson 2, I pray na magawa po natin with 2 consecutive Friday. Kasi medyo mahaba po ito, itong lesson 2. Pero huwag po tayong magmadali. Amen? Mahirap po yung nagmamadali. Baka mamaya hindi natin naintindihan. Okay? So let us appreciate yung inspiration ng Holy Spirit kay Pastor June Malaso na habang sinusulat niya ito, lahat naman po tayo ay nakikinabang. Ito nga, pinag-aaralan na natin. At yung mga online viewers ay nakikinig din po, no? So, basta lagi lang po natin ipag-pray na sa mga discipleship po natin na ginagawa every time na nandito tayo sa church, ay ito po ay maging way o gamitin ni Lord para tayo ay mas lalo pong lumago sa ating pagiging anak ng Diyos. Sabi nga po natin last week sa ating lesson, let us appreciate our blessedness. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, you are a blessed person. Amen? Tayo daw po ay a blessed creature of God. So our lesson for tonight is called Living the Normal Christian Life. So ano daw po ba yung expectation ng isang nakakilala na kay Lord? Okay? So how can he live his Christian life? So yung passage po natin is found in Ephesians chapter 4 verse 6. Basahin po natin. Sabi po doon, I urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Okay? So what's the normal Christian life? Ano daw po ba yung normal sa buhay ng isang Kristiyano? So what must be expected from a person who professes to be a Christian? Sabi po sa libro, when a child reaches the age of 2, we expect him to stand up without help and at least begin to walk on his own. When he reaches 4, we expect him to speak with some sense. When he reaches 5, we expect him to voluntarily throw away his feeding bottles. So what's the reason behind all this expectation? So syempre po, yung reason ay dahil meron pong appropriate behavior sa bata. Hindi po pwede na every time na nakikita po natin na lumalaki yung bata, yung ugali po niya nung 1-year-old ay ugali pa rin niya ng 5 years old na siya. At ganun pa rin yung behavior niya nung siya ay naging 10 years old na.
So hindi po dapat ganun. Kapag hindi pa rin siya marunong lumakad, hindi pa rin siya marunong magsalita, hindi pa rin siya marunong yung mga ginagawa ng teenager, pwede nating sabihin na parang may problema yung bata na yun. Okay? So same thing din po sa ating pagiging Kristiyano. Kailangan, we also have our own expectation. Tayo mismo sa ating mga sarili. Hindi po pwede na, ay, ang tagal ko ng Christian, pero hindi mo nakikita yung tagal ng pagiging Christian po natin. So, kailangan, pag sinabi mong matagal na tayo na Kristiyano, then, from what you say, I will expect you na ganito ka na dapat. Tama po ba? No? Amen. So, tingnan po natin itong mga verses na ito. Sabi po sa passages natin, I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. No? Sabi po ni Apostol Pablo, hinihikayat niya, he is urging na dapat ganito na yung lakad ninyo. Kasi nga, dapat worthy kayo doon sa tumawag sa inyo. No? Tapos sabi sa Philippians 1:27, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. So sunod-sunod po ito, pansinin niyo po. Sabi sa Colossians 1:10, walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. So tingnan niyo po, no? Sabi dito, yung lakad daw po natin, yung paglago natin bilang Kristiyano, kailangan makita natin na merong worthiness. Dahil, sabi dito, sino ba ang tumawag sa iyo kundi ang Panginoon? Kaya kailangan, you are fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge. Natututo ka lagi. Hindi lang yung dati na alam mo, nadadagdagan po, no? Kaya nga sabi again sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 12, we exhorted each one of you, yun mo, iniisa-isa kayo, sabi ni Paul. Hindi po ito, hindi ito paramihan eh. Ito po ay pata-pata ng isa. Okay? Minsan, kala mo marami ang church, successful ang church. No, that's not how the Lord sees it. Ang tinitignan ng Panginoon, hindi yung dami, kundi yung kung sino yung mga tapat. Yung totoo na talagang gustong lumago sa Kanya. Okay? Amen. So, sabi dito, we exhort each one of you and encourage you and charge you. Tingnan niyo po, no? Merong para bang, ito yung binibigay ko sa'yo. Ikaw dapat ang may responsibility nito. No? You are charging that person to walk in a manner worthy of God who calls you into His own kingdom and glory. And then sabi po ulit sa 2 Thessalonians 1:11, we always pray for you. Ito po yung panalangin ni Paul. Lagi niyang iniisip yung mga churches na napupuntahan niya. Kumusta na kaya sila? Lumalago kaya sila? Yung dating Kristiyano na mga baby Christian, sila ba ngayon ay mga mature na? Ito po yung sabi ni Paul, na sabi niya, that our God may make you worthy of His calling and may fulfill every result for good and every work of faith by His power. So sabi po ng book, Christians, according to the scriptures, passages, are expected, may expectation daw po na mamuhay tayo na worthy of the calling na meron daw po tayo. Worthy of the calling, worthy of the gospel, worthy of God, and worthy of the Lord. So, kung iisipin natin, bakit daw po kailangan na i-consider natin itong mga verses na ito na mayroong seriousness? Kasi minsan kapag nakakita tayo ng mga verses, parang wala lang. Pero sabi sa ating pinag-aaralan, dapat makita mo na ito ba talaga yung nilalakaran mo? Naintindihan mo ba talaga yung panawagan sa iyo ng Panginoon? Kung paano ka dapat mabuhay bilang isang Kristiyano. Kasi baka mamaya,
Kung hindi seryoso, kung hindi mo talaga siniseryoso yung panawagan sa'yo, baka mamaya ay hindi ka naman talaga nakakakilala pa. Pwede po bang mangyari yon? O nangyayari po? Nangyayari. Yes, nangyayari po. Ibig sabihin, hindi ka pa din bagong nilalang. Kaya nga tayo nag-aaral kasi gusto natin makita ano nga ba talaga ang buhay ng isang Kristiyano. So wag daw po tayong pumayag kasi nga kaya tayo nag-church. Ang goal ng bawat isa sa atin dito is, di po ba ang church, ibig sabihin ng church ay called out ones. Mga tinawag. Kaya ka nagpunta ngayon dito kasi tinawag ka ni Lord eh. Amen. Pinagsama-sama tayo kasi lahat daw tayo ay tinawag. Kaya yan po ang ibig sabihin ng church. So, sino po ang tumawag? Si Lord. Tinawag ka ni Lord, kaya ka nandito. Tinawag ka para saan? Para ikaw ay iligtas ni Lord. So, kaya po ibig sabihin ng church, mga tinawag. Called out ones. Ibig sabihin, si Lord daw po ang gumawa noon, pero kung hindi pa tayo ligtas, ito yung sinasabi din ni Lord na marami daw po yung magkakamali. Sabihin mo sa katabi mo, marami ka ng pagkakamali, pero yung pagkatawag ni Lord, huwag kang magkakamali. Amen? Lahat tayo, marami na tayong pagkakamali. Pero yung isang mistake na dapat hindi mo dapat gawin, ay yung hindi ka kilalanin ni Lord. Na nagkamali lang pala yung akala mo. Kala mo, you are saved, pero hindi pala. Kaya kung titignan po natin, yung pagpunta natin dito, yung pagkaintindi natin ng salvation, it is seryoso pong usapan yun. Kasi ang Panginoon, nung niligtas tayo, nung nagpakatawang tao siya, seryoso po siya sa gusto niyang gawin. Okay? Seryoso po si Lord nung tayo niligtas, kaya daw kailangan maintindihan natin. Kasi tingnan niyo po ito, no? Look at what Jesus said in Matthew 7:21-23. Tingnan niyo po ito. Sabi doon, ano sabi? Everyone. Hindi daw lahat na nagsasabi sa Kanya ng Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, pero but the one who does, yung gumagawa lang daw po ng kalooban ng Kanyang Ama na nasa langit. So sabi niya sa verse 22, on that day, yung araw na yun, many. Sabihin nyo nga po, many. Many. Konti o marami? Marami. Marami. Huwag po tayong mapabilang dun sa marami. Mas gugustuhin ko pa na konti nga, pero lahat tayo ay nasa langit. Nakuha po ba natin? Sabi dito, on that day, many will say to me, Lord, Lord, teka Lord, nagkakamali ka. Did we not prophesy in your name? Nagpropesiya kami. Nangaral kami. Pinangaral namin yung pangalan mo. Tapos sabi niya, and cast out demons in your name. Dire mo, nagpalaya sila ng demonyo. In the name of Jesus, lumayas ka sa Kanya. So, ibig sabihin, yung mga sinasabihan ni Lord, mga relihiyosong tao to. Yung mga sa tingin nila ay may authority sila magpalayas ng mga demonyo. Tayo niyo po, no? And do many mighty works in your name. Sa panlabas, ang dami nilang ginagawang pinapalakpakan sila ng tao. Pero, hindi sila pinapalakpakan ni Lord. Hindi natutuwa si Lord. Bakit? Kasi, tingnan niyo po, and then I will declare to them, I never knew you. Ibig sabihin, ni minsan, hindi ikaw nakilala ni Lord. Ni minsan, hindi ka naligtas. Nasa church ka, pero hindi ka naman called out. Hindi ka naman tinawag. So sabi niya, I never knew you, depart from me. Bakit? Bakit? Gusto niyo bang marinig si Lord na sabi, lumayas ka? Diba? Para bang, teka Lord, sa lahat ng ayokong marinig sa'yo, yung pinalalayas mo ko. Pero sabi niya, sasabihin niya daw ito. Bakit? Kasi,
You workers of lawlessness. Tingnan niyo po, no? Bakit sila pinalayas ni Lord? Kasi in the first place, hindi naman sila kilala ni Lord. Nakita niyo po? Ha? So wala pong kaligtasan, wala pong pag-aangkin sa kanila ni Lord. Alam nyo? Kahit ayaw ni Sister Joy na bumalik ng Macau, pero inaangkin siya ni Lord eh. Di anak, mas magandang bumalik ka kasi marami kang gagastusin pa. Alam ko na galing ka sa gastusan, tapos Hindi ka pa gagastos ka pa ulit. Di ba? Bibili ka pa ulit ng ticket. Baka mamaya magka-problema ka pa sa pagbalik mo sa Macau dahil sabihin ng amo mo, teka, hindi na bumalik yung ano ko eh. Maghanap na lang ako ng iba. Pwede mangyari yun. Di ba? So, ibig sabihin dito, dahil inaangkin tayo ni Lord, lahat ng mabubuti ginagawa ni Lord para sa atin. Amen! Okay? Kaya nga tayo nananalangin sa Kanya eh. Kaya nga hindi tayo nahihiya, Lord, ito yung problema ko sa amo ko. Lord, ito yung problema ko, wala akong trabaho. Lord, ito may sakit ako. Kasi nga, inaangkin tayo ni Lord. Pero dito po, sabi dito, walang pag-aangkin sa kanila ni Lord. They are just in the church. Ibig sabihin, may religion lang sila. Sino rito yung dati ganyan? May religion lang sila. Pero hindi naman totoo yung pagsimba nila. Basta makapagsimba lang ako, kahit nga nasa labas lang ako eh, mahawakan ko lang yung pader ng simbahan, nakapagsimba na ako. Iba ba? Ganun lang tayo dati. May religion tayo, pero wala tayong identity in Christ. Ibig sabihin, yung buhay po natin, wala talagang nabago. Kaya nga sabi dito, they are still workers of lawlessness. Kaya kanina sa mga passages po na nabinasa natin, ano yung paghihikayat ni Paul? He is urging us, sabi, ipakita daw natin yung bunga ng pagkaligtas mo. Ito po yung gustong sabihin ni Paul dito, let us walk in a manner worthy of the calling. Kasi hindi basta-basta yung tumawag sa iyo eh. Hindi ka naman tinawag lang ng kung sinong Poncio Pilato dyan na, oy, punta kayo na LWBC, hindi po. Nilagay kayo ni Lord dito, dami-daming church na po pwede paglagyan. Nilagay kayo ni Lord kasi nga, kailangan alagaan kayo ng isang pastor. Amen. Kailangan lumalim, matuto kayo. So, ibig sabihin, ito po yung kalooban ni Lord. So, siyang tumawag. But again, you have to be sure that you belong to the called out ones. Kasi nga, tingnan niyo po sabi ni Paul, no? Ineko din po niya ulit yung warning ng ating Panginoon. Sabi po ni Paul sa Galatians 6:7-8, do not be deceived. Sino daw yung hindi magpapadeceive? Sabi mo ako. Sarili ko. Sabi mo, huwag akong padaya. Sabi ni Paul huwag kang padaya, huwag kang palinlang. Sabi doon, God is not mocked. Kung naloloko mo yung ibang tao, si Lord hindi mo pwedeng lokohin. Ito na yung sinasabi ni Paul dito. Hindi natin pwedeng lokohin si Lord. For whatever a man sows, that he will also reap. Kung ano daw yung tinanim mo, yun daw yung aanihin mo. For he who sows to his flesh, will of the flesh with corruption. Kung sa laman ka nagtatanim, ianin mo yung mga laman na yan. Yung corruption na yan. But he who sows the Spirit, will of the Spirit reap everlasting life. Tingnan niyo po, kung hindi tayo makikinig ngayon, kung hindi ka atin ngayon, may maririp ka ba? May matutunan ba tayo? Di, syempre wala. Makita niyo po? Kaya ito pa yung sabi, in a sense, ang ibig ang sabihin ni Paul, profession calls for practice. Di ba? Sabihin, yung pagiging Kristiyano natin, hindi po yan tumitigil, katulad dun sa sinabi natin last week, na sinabi natin na we are blessed. Totoo, we are blessed, pero hindi doon natatapos ang pagiging Kristiyano mo. You are now going to move out, living to kung sino talaga ikaw. Ay, hindi naman ako nakikita ni pastor Ay, hindi naman ako nakikita ni sister Nakita niyo po? Kaya ito yung gagawin ko. Hindi Iisipin mo na, teka, hindi na ako katulad ng dati. Okay? Again, kumakanta nga tayo every Sunday, naalala nyo, bless ako, no? Pero pag
pagtapos mo sa church, babalik ka ulit sa dati. Okay? Yung dati mong ginagawa nung hindi ka pa nakakakilala, ginagawa, inuulit-ulit mo pa rin. Pero sabi mo, nakakilala ka na ng Lord. Ito po yung tinutukoy dito. Kaya nga, yung question natin sa ating lesson is, what kind of life does Christianity calls for? Ano daw po ba yung patotoo na dapat meron tayo as a professing Christian? Again, hindi problema yung professing. Kasi, ano yung sabi ni Lord? Whoever calls upon the name of the Lord will be saved. Di po ba? So, walang problema yung confession. Di ba? Sabi niya, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, ang sabi, you will be saved. So, hindi profession ang problema. Ang problema, kung hanggang profession ka lang. Salita lang. Meaning, Lord, Lord. Pero, pagkatapos ng Lord, Lord, balik ka. You are still workers of lawlessness. Okay? Malinaw po ba? Amen. So again, ang kaligtasan kasi hindi yan nawawala na. Let us remember that. Pero, the question, are you saved in the first place? Kasi sabi ni Lord, I never knew you. Hindi niya sinabi na, I knew you before, pero ngayon ganito na. Hindi. Ibig sabihin, hindi siya mawawala. Kasi siya ang nag-umpisa eh. Pero, may naumpisahan ba? Yun ang tanong. May naumpisahan ba? Kasi sabi ng Panginoon is, He who began a good work in you is faithful to complete it in us. Diba? So, I want us to look at 7 traits o pag-uugali o pamumuhay na makikita natin sa isang normal na Kristyano. Kita nyo, haba nito eh. Sabi ko sa inyo, pwede naman natin ulitin tuloy next Friday, no? Ayaw ko yung nagsasalita ako rito eh, tulog na pala kayo. Daanan lang natin tong isa. Number 1 lang siguro tayo. 7 traits, okay? Kala ko matatapos natin kaso 11 na eh. No? So, I want us to look at 7 traits o pag-uugali o pamumuhay na makikita natin sa isang normal na Kristyano. Again, kung may normal, May may abnormal. Sinong gusto na abnormal yung Christian life niya? Wala. Okay? Kasi, mahirap ang maging abnormal. Opo. Amen? Hindi pinag-save. Ayaw mo man, pero nahihirapan ka. Para bang nakalock yung sarili mo. Minsan, pag nakikita po natin sa mga physical na may mga defects, sumisigaw yung loob nila, pero hindi nila ma-express. Kasi nga, may problema eh. Yung function ng katawan nila. Okay? So, ayaw din po natin yun as a Christian. Okay? So, number 1, a normal Christian is a Christian who live in peace and unity. Okay? Amen. So, sabi po sa Ephesians 4:2-3, no? Sabi po doon, when God called you to salvation, it was also a call to a life of peace and unity. So, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So sabi po doon sa ating libro, nung tinawag ka ni Lord para ikaw ay ligtas, tinawag ka rin niya para magkaroon po ng buhay na ngayon ng peace and unity. Okay? That's why, believers, sabi nyo nga po, believers are peacemakers. Believers are peacemakers. Not troublemakers. Okay. Sabi mo, huwag kang maging troublemaker. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging troublemaker, ha? Huh? Huwag kang pasaway. Kasi, nakakalungkot po, no? Maraming Kristiyano, sinasabi nila na binago na sila ni Lord, pero
palaaway pa rin. Okay? Yung ugali po nila noon na napakadali nila maghanap ng away, no? May nakakatuwa po si Sis Jo, di ba? Na iinis na yung ano sa kanya eh. Hindi pa rin niya inaaway, di ba? Yung na-stress na yung gumagawa ng OEC niya, pero sabi niya, kung malilate. Kung maiwan na aeroplano, maiwan. Pero si Lord pa rin talaga ang gumawa, no? Yung sabihin, yung ugali mo na masama, di po ba? Dati, hindi lang kapitbahay yung inaaway mo. Pero nung naging Christian ka, pati sa loob ng church, nangaaway ka. Okay? So listen to this. Now sabi po doon, when they are not pleased with the church, yung mga troublemakers they either murmur. Ano yung murmur? Palareklamo. Maririnig mo, ang daming reklamo. Lagi na lang maraming nakikitang mali o puna na kung ako gagawa niyo, mas maganda. Mali ang ginawa mo. Sabihin, they want to criticize, therefore, they sow seeds of division. Nagkakaroon tuloy ng pagkakanya-kanya. No? Gusto po niya na nagkakagalit sa loob ng church. Meron kayong napapansin na ganito sa church? Yes, kasi talagang may troublemakers eh. Okay? So, divisiveness has been the problem of the church since its conception. Hindi po yan bago. Noon pa lang, nung nag-uumpisa pa lang yung church, nung tinayo po ng ating Panginoon, sa pamagitan ni Peter po, nung sinabihan siya na siya po ang magpapaumpisa in the sense, meron na pong issue ng kanya-kanya, grupo-grupo. Hindi na po ito iba, no? Sabi sa Philippians 4:2-3, hindi daw magkasundo si Euodia at Cynthia. Okay? Hindi daw magkasundo si Cynthia at si Lydia. Ayan, gawin na natin Lydia. Sabi dito, I entreat Euodia and I entreat Cynthia to agree in the Lord. Kita nyo? Magkasundo na lang kayo. Kay Lord na lang. Si Lord na lang ang mamagitan ang ninyo kasi nag-aaway sila hindi sila magkasundo. Yun, mamagitan na nga kayo, help this woman. Kita niya, sabi ni Paul, no? Who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Mga Christian po ito. Okay? Sabi nga ni Paul, nung nagpapaumpisa pa lang ako diyan sa church ng Philippi, o church ng LWBC na nag-uumpisa pa lang kami. Kasi kasama ko itong dalawa na ito na talagang nagsasakripisyo sila, nagba-Bible study sila. Pero ngayon, asot pusa sila, nag-aaway sila, mamagitan tayo, huwag nating hayaang gumrabi yung huwag tayo magkampi-kampihan. Diba? Tapos sa 1 Corinthians 3, again, merong kampi-kampihan. Yung isang grupo, ito, mas magaling si pastor dito. Ito, mas gusto ko yan, si Pablo. Di ba? Ito naman, yung isang side naman, hindi. Si Peter kami, si Pedro kami. Kasi yan talagang, yan ang umpisa eh. Di ba? May magaling na magsalita. Hindi, mas magaling magsalita itong si Apollos. Okay? Si Apollo. Kaya nga, we have to understand and see, ano ba talaga yung problema? Ito daw dapat ang tignan natin. Na dapat, nakikita natin yung problema, hindi yung away. Hindi yung gulo. Hindi yung, ano ba yung inumpisahan yan? Kasi, because division is unworthy of our calling as Christians, kasi nga dapat may isang common denominator na lang daw tayo rito. Hindi dahil, hindi naman taga-church talaga dito yan eh. Hindi naman original yan eh. May original. Sampid lang sila. Hindi dapat ganun eh. No? Dapat, lahat tayo makita natin, teka, ang dumadaloy na dugo na meron ako, dugo ni Kristo, ay dumadaloy din sa'yo na dugo ni Kristo. Kaya nga, the Bible says that we belong to one body, the church, one spirit, who indwells us, one Lord, Jesus Christ, one faith. Nakita nyo, no? Sabi ka nun,
There's one body, isa lang ang katawan, hindi dalawa, hindi marami. Tapos, isa lang ang espiritu. Hindi, kanya-kanyang espiritu tayo meron. Isa lang ang espiritu na meron ka, Holy Spirit lang, okay? Tapos, the church. Yeah. Ay, doon na lang kami sa isang church. Hindi, dinagay tayo rito eh. Tapos, member tayo ng Universal Church. Kung 10 ang church na LWBC, tapos 10 yung church na ibang church, edi 20 yung church na meron ako. Kasi one body tayo eh. Universal Church, okay? Tapos, one faith. Isa lang yung faith na tinanggap mo. One doctrine. May doctrine lang. May body of doctrines lang. One baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Kaya nga sabi nito, what we only need to do is to keep or preserve the inherent unity that we already have. May unity na talaga tayo. Kailangan makita lang natin yung pagkakaisa na yun kasi nga, in the beginning, andun na yun. Ano yung sabi ng ating Panginoong Jesus? Nung nanalangin siya, di ba sabi niya, Father, make them one as you and I are one. So, nanalangin na si Jesus Christ noon pa man na hindi pa po naumpisa ng church. So, ibig sabihin ba na kaya tayo nagkakawatak-watak ay hindi narinig ng kanyang ama yung panalangin ng anak? Hindi po. Narinig ng Father yun. Kaya, in the beginning pa lang talaga, ever since pa lang, ando na po yung unity. Binubulag lang tayo ng kaaway. Okay? Pumapasok lang yung kaaway, kaya ang ginagamit yung mga troublemakers eh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maging troublemakers. Okay? Huwag kang pasaway. Kasi our life is a life of unity. Ito daw po yung calling natin. Okay? So, binubulag lang tayo ng kaaway. So, next Friday, tayo hatiin ko na rito. Huh? Ay, tignan naman natin, paano ba natin ma-achieve tong unity na to? Okay? Kasi kailangan natin ng unity. So, ano yung gagawin mo para dun sa unity na yun? Okay? Amen po ba? Amen. Okay. So, let us all stand. Be a peacemaker. Tinapos ko na po rito para at least baka mamaya punong-puno na yung isipan ninyo wala nang paglalagyan. Natatapon na yung kasi nga puno na yung tubig di ba? Puno na yung pichel. Umapaw na, no? Again, masarap po na namnamin itong mga pag-aaral na to. Huwag tayo magmadali dahil natapos nga natin, wala akong naintindihan. Ito po, in-inspired to ng Holy Spirit para isulat ng ating pastor, si Pastor John Malaso. Masarap po na matuto tayo. Amen po ba? Amen. No? So, let us pray. Lord, marami pong salamat sa natapos po, Lord, na lesson 2 na inumpisan po namin na discipleship. Salamat sa paggamit ng libro na ito, Panginoon, para kami po ay matuto. And we want to learn, O God. We want to grow, O Lord. Kasi yun po ang kalooban niyo po. Dahil sabi niyo nga po, Lord, ikaw po ang tumawag sa amin and help us to be worthy of that calling that you have given to each one of us. Thank you, Lord, for Pastor June, for his life. Thank you, Lord, for all that you have done, O God, sa buhay po ng inyong mga anak. Even po, Panginoon, yung mga testimony namin kanina. Lord, we offer it to you, God. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa inyong mga anak, O God. I-bless you po, Lord, ang kanilang mga amo, Lord. Salamat, Lord, sa mga magagandang relationship, Lord God, na inyo pong inuumpisan, Lord, sa inyo pong mga anak, O God. Lord, even po, Panginoon, sa mga bagong pasok na trabaho, Lord, continue, Lord, I ask, Lord, that you guide them, bless them, Lord. Ikaw po magbigay ng favor, Lord. Lord, sa aming mga kapatiran, Panginoon, na naghahanap ng work, Panginoon, kayo po ang makialam sa buhay namin. We ask, Lord, that you answered, Lord, the desire of our hearts, na sila po, Panginoon, ay makasama pa po namin dito, God, sa Macau.
Sila po ay mabigyan ng magandang trabaho, O Lord. Lord, sa mga kapatiran na may sakit at karamdaman, we come to you, Lord God. Even po, Lord, sa mga nasa Pilipinas po na kapatiran namin, samahan niyo po sila sa kanilang pagbabakasyon, ingatan niyo po sila, O God. At sa pagbalik po nila sa Macau, ikaw na po ang manguna sa kanila, O God. Lord, we pray, Lord, for our country. We thank you, Lord, that we can unite, Lord, in prayer para itaas po ang aming bansang Pilipinas. Lord, I pray, Lord, na mabigyan ng justisya, O God, yung mga namatayan, Lord, sa mga krimen, yung mga pinasukan, Lord, yung napatay, Lord, yung mga nawawala, Lord, na family, Lord, na mga nagsasabong, O God. Lord, give justice, O Lord, for their families, O God. I pray, Lord, na hindi po manatili yung mga ganitong kaharasan, Panginoon, sa aming bansa. Na hindi po, Lord God, ma-overcome ng masama, Lord, ang mga anak ni Panginoon na nasa Pilipinas, O God. Dahil sa pera-pera lang, Panginoon. Lord, heal our land, O God. Ikaw na po ang magbago sa aming bansa, Lord. Huwag niyo pong hayaan, Lord, na manatili, Lord, kami, O God, na ganito. Na naghahanap, Lord, ng magandang uuwian. Lord, kayo po ang pag-asa namin. Bless our country. Bless our nation, our leader, our president. Bless you po, Panginoon. Even po ang aming mga kapasuran, ang aming bishop, samahan niyo po sila, O God. Sa aming pong gawain, sa darating na Sunday. Be with us, O Lord. Prepare us, O God. Sa aming pagbuhay-wala, O Lord. Salamat po muli, Lord, sa buhay po ng bawat isa, O God. Bless niyo po ang family ng bawat isa, Lord, na nandito. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless po. Maraming. Thank you po, Pastor.